So mayroon tayong gagawin dito mga katropa na Honda Click. Galing pa sila sa Mabalacat, Pampanga. Lumayo pa sa shop natin para ipagawa yung kanyang Honda Click version 2. Dahil ang problema ng motor ni boss ay palyado. Kapag dahan-dahan lang yung takbo niya, namamalya yung kanyang motor. Siyempre pag palyado, naaabala siya dun sa biyahe niya. Dahil akala niya mamamatay yung motor niya. Boss, ano nga boss? Ano ba yung mga pinagawa mo rito sa motor mo? Si boss pala from Pampanga boss. Boss, ano ba yung mga ginawa sa motor mo? Ano ba yung problema pala? Palyado? Palyado siya kapag dahan-dahan na takbo. Pag dahan-dahan tumatakbo, namamalyado siya. Ngayon, pinagawa mo na. Nagawa ko sa Honda. Nagpalit ng spark plug, fuel filter, air filter, dalawang beses na nilinis yung throttle. Throttle body, dalawang beses na nilinis. Yung TPS mo, chinek nila? Sabi na, hindi pa daw sira. Hindi pa daw sira. Gentle, i-road test natin mamaya yung Honda Click na galing ng Pampanga. Tapos pagramdaman natin yung andar niya, lalo na pag mahina yung takbo. I-road test mo mamaya. Ano Gentle? Palyado, sa umpisa. Pag mahina yung throttle niya, gumaganon. Okay, sige. Iyan mo na doon, pasok mo na. So ito na yung motor ni boss mga katropa na pinaroad test natin kanina sa kay Gentle at meron talaga siyang palyado. Kapag naggumagawa ako ng motor mga katropa, binabase ko na lang doon sa mga ibang gumagawa. Tinatanong ko yung customer ko ano yung mga ginawa, ano yung mga pinalitan. At syempre hindi ko siya nire-reject dahil sa atin bilang manggagawa at kung tiwala naman tayo dun sa gawa ng iba, katulad ng kasa, nilinis yung kanyang throttle body. So ibig sabihin pag kasa yun, okay na yung pagkalinis nun, malinis na yun at hindi na natin babaguhin yun. So napaka-importante na hindi natin i-reject yung gawa ng ating kapwa mekaniko bagkos kumuha tayo ng idea kung ano yung mga ginawa nila para yung pagtatrabaho natin ay kunti na lang. Hindi na natin sisimulan sa pinakaumpisa at titignan na natin yung mga iba pang problema na hindi nila nagawa ng ibang mekaniko. So base sa sinabi ni boss mga katropa, nagpalit na sila ng fuel filter kaya hindi na tayo magpapalit. Nag-throttle body cleaning na sila, so hindi na tayo mag-throttle body cleaning. Nagpalit na ng spark plug, hindi na natin gagawin yon dahil bago na naman yung spark plug nun. Pag palyado kasi minsan common na problema niya fuel filter o kaya naman yung spark plug. Pangatlo, marumi yung throttle body, masyadong makarbon na kaya kailangan linisan. At pangapat, syempre doon na sa mga engine valves sa makina na. Ang isa pa sa dahilan bakit namamalyado at pinakamalaking ambag sa ating Honda Click sa usapang palyado, siya yung pinakamalaking ambag o pinakamalaking trabaho sa palyado, yung kanyang TPS. So ang gagawin natin, i-check natin yung TPS niya gamit yung ating diagnostic tools. Kung wala naman kayong diagnostic tools, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-check ng sirang TPS gamit yung ating multitester. Parang manual check gamit yung multitester. So gamit yung ating diagnostic tools, i-check natin yung kanyang TPS. Sa diagnose tayo, Honda, tapos all model. Tapos hindi umaandar yung motor dapat kapag nag-check tayo ng TPS. Puntahan natin yung TPS sensor angle. So i-scroll natin dito. Okay, kung makikita nyo rito, mayroong graph dito na gumagapang. Ngayon, habang pipisilin natin yung throttle, ang dahan-dahan, makikita nyo yung graph na tumataas. At makikita rin natin kung babagsak yung graph, ibig sabihin sira na yung TPS ni boss. At kung pataas naman yung graph, dire-diretso, ang ibig sabihin nun, good pa yung TPS. Ganoon lang kasimpleng tignan kung sira ba yung TPS o hindi. Subukan natin siyang i-throttle ng dahan-dahan. So kung mapapansin nyo mga katropa, pataas naman yung kanyang graph. Pero kung mapapansin nyo, mayroon siyang maliliit na drops habang tinutrudel ko ng dahan-dahan. Yan, yung mga dart na yan, yung mga spot. Ito. Maliliit na drops siya. So hindi pa masyadong sira yung TPS ni boss, pero nagkakaroon na siya ng problema habang tinutrudel natin ng dahan-dahan. Yan, pataas naman siya, okay naman, pero meron siyang drop. Ayan o, malaking epekto yun dun sa ating pag-aandar kasi dapat hindi siya babagsak ng kahit maliit lang. So, kumpirmado, meron talaga siyang maliliit na pagbaba dun sa kanyang drops, kaya nagkakaroon ng palyado. Ngayon, kung sakaling wala naman kayong diagnostic tools, ganito naman ang gawin nyo para ma-check nyo ng manual yung inyong TPS. Kung sakaling wala kayong diagnostic tools, para ma-check natin ito, yung ating TPS, kung okay pa, gagamit tayo dito ng multitester. Ito yung multitester natin. So,
So pwede rin kayong gumamit ng multitester na katulad nito. Kahit anong multitester pwede nyo gamitin, walang problema dyan. Para ma-check natin kung may problema yung ating TPS, ang gagawin natin, yung TPS dapat ganito yung pwesto ng inyong TPS kapag nag-ayos kayo, nakaganito. Yung butas ng ating lagayan ng tornilyo nakalagay sa bandang kanan, at dapat itong ating slot, yung pinapasukan doon sa mismong throttle body, hindi nakaganyan, hindi nakaganyan, at hindi nakaganyan. Dapat ang pwesto niya, isagad nyo pa ganito. Naka-align siya dito sa butas ng ating tornilyo. So kapag ganito siya, naka-align siyang ganito, ibig sabihin yung throttle natin nakasarado kapag ganyan yung kanyang alignment. Kapag nakaganito naman siya, ibig sabihin yung throttle natin naka-full throttle, nakabukas. Yan yung kanyang pwesto. Ngayon, kapag i-check natin nito, syempre isasarado natin yung throttle, kaya i-align natin na ganito. So pagkatapos nyong mai-align na ganyan, dito naman sa pin, dito mayroon kayong makikita ang tatlong pin. Ang kailangan natin na pin dito ay yung gitna, ito, tapos yung kanan na pin. Yan yung mga kailangan natin. Lalagyan natin ng wire itong dalawang to, yung gitna na pin at yung pin sa bandang kanan. So ito na mga katropa yung ating TPS. Nilagyan natin ng wire yung bandang gitna ng ating pin at yung bandang kanan ng ating pin. So pagkatapos nating lagyan ng wire mga katropa, ang susunod na gagawin natin, gagamitan natin siya ng multitester. So ang unang gagawin natin mga katropa, yung dalawang probe ng ating multitester, ilalagay natin dito sa dalawang wire ng ating TPS. So hindi na importante rito kung saan mapupunta yung kulay pulang probe at black na probe. Wala itong polarity. Pupwedeng ganito or pupwedeng ganito yung kanyang style. So walang problema dyan. Pagkatapos natin mailagay yung probe ng ating multitester sa wire ng ating TPS, ang susunod natin dito naman tayo sa ating multitester, meron tayong makikita rito ang 2K ohms, 20K ohms, tsaka 200K ohms. Kung mayroong 6K ohms, mas maganda kung doon nyo ilagay sa 6K na ohms. Pero sa akin 2K ohms, kaya ilalagay ko siya sa 20K. Or pa pwede rin 200K, walang problema dyan kahit saan nyo ilagay. 200K ohms, walang problema. Ngayon kung makikita nyo mga katropa, sarado yung TPS natin o yung ating throttle bodies. Kung mapapansin nyo sa ating multitester, meron siyang reading na 4.8. Ang function kasi ng TPS mga katropa, para itong labanan ng ohms versus volts. Ibig sabihin, kung mas mataas yung ohms mo, yung volts mo mas mababa. Pero pag bumaba yung ohms mo, tumataas yung voltahe. Ganun yung function ng ating TPS. Yung TPS kasi mga katropa, siya yung voltage sensor papunta doon sa computer box para i-command niya yung computer box na gaano kalaki yung volume ng gasolina na ibubuga ng fuel injector. Siya yung nagko-command. Kapag mataas yung ohms mo, sabihin nakasarado yung butterfly ng ating throttle body. Kapag mataas yung ating ohms, 4.8, at mababa yung voltahe. Habang bumubuka yung ating throttle body, bumababa yung ohms, tumataas naman yung volts ng ating TPS. Ganun yung function ng ating TPS. Ngayon, para malaman natin mga katropa kung sira yung ating TPS, kung mapapansin nyo, mayroon siyang 4.8 na reading. So, ibig sabihin, hindi nakakapasok yung voltahe natin kasi mataas yung ohms natin. Ngayon, kapag pinihit natin ito papunta sa kanan, ibig sabihin, parang binubuka mo na rin yung ating throttle valve. Ito, yung butterfly natin, parang bumubuka na rin yan kapag pinipihit mo pa kanan. Ngayon, habang pinipihit natin pa kanan, dapat bumababa yung ating ohms. From 4.9, dapat pababa siya ng pababa habang dahan-dahan nating pinipihit. Okay, so try nating pihitin yung ating TPS. Dapat bumaba yung ating ohms doon sa multitester. So dahan-dahan nating pihitin pa kanan. Kung mapapansin nyo, bumababa yung ohms ng ating TPS habang iniikot natin. Habang pinipihit ko pa kanan, hindi siya tumatalon. Yan o, dire-diretso yung kanyang pagbaba hanggang 0.1. Ngayon kung sira na, halimbawa nasa 0.1 ka na, 0.2, bigla siyang tumalon na ganito, automatic magpapalyado yung motor mo kasi syempre tumaas yung kanyang ohms, biglang baba ng kanyang voltage. Yung voltage yung kailangan dito para magbigay ng signal doon sa computer box. So ulitin natin. So 4.9, pihitin natin pa kanan. Kung mapapansin nyo, bumababa yung ating ohms. Tuloy-tuloy lang yung kanyang pagbaba, hindi siya tumatalo na tumataas yung ohms niya. 2.9, 2.6, 2.1, 1.9, 1.6. So hindi tumatalon hanggang bumagsak siya ng yan, 0.2 hanggang 0.1. So ibig sabihin mga katropa, since hindi tumataas yung kanyang ohms kapag pinipihit natin, bumabagsak lang siya, good yung reading ng kanyang TPS, walang problema. So dito naman mga katropa, meron tayong isang TPS dito na sample na sira na. Kung kanina nag-multitester tayo dun sa isang TPS, okay naman siya, good naman yung TPS ng multitester natin. Ito meron tayong sample dito na sira na yung TPS para makita nyo yung kanyang reading. So ilalagay ko rito yung wire niya sa gitna.
ng ating multi-tester, tapos yung kabilang wire sa bandang kanan ng ating TPS. Ngayon, kung makapansin nyo mga katropa, mayroon siyang 14. Mataas na masyado yung kanyang reading. Siyempre, pag mas mataas ang reading, mas hindi papasok yung voltahe natin. Ngayon, subukan nating pihitin. Ito mga katropa yung sinasample ko sa inyo. Ito yung reading ng sira ng TPS para ma-idea rin kayo sa itsura ng reading ng sira ng TPS. Pakanan yung ikot natin, dahan-dahan natin ikutin. Ayan, nakita nyo, walang reading. Siyempre, pag walang contact, hindi rin gagana yung ating TPS. So, ikutin ko dahan-dahan, makikita nyo 8, 6, 10. Yun, no? Tumalon sa 10. So, ibig sabihin nun, pag tumalon sa 10, tumaas yung kanyang ohms. Pag tumaas yung kanyang ohms, maharangan nyo yung volts. Kaya hindi papasok yung voltahe natin at magkakaroon ng palyado. Pero minsan, walang reading. Ayan, no? So, pihitin ko ulit pa kanan, dahan-dahan. Dahan-dahan nating pihitin pa kanan. Yan, 13, 5, 13. Paiba-iba ng reading. Nakita nyo yung sirang TPS. Ayan, 5, pababa ng pababa. Hanggang 6, 7, 8, 10. Ayan, o. So, kapag ganyan, palyado na yung ating TPS. So, ito yung ipapalit natin mga katropa na TPS. Pero hindi siya original. Nabili natin dun sa kumpare ko sa kabilang shop. At dito, walang gaanong mabili kasi na original na TPS. Kaya nga, ito yung ipapalit natin. Aalisin natin yung lumang TPS niya. Nandito yung kanyang lumang TPS. Pagkatapos natin ilagay itong bago, idadiagnose natin tapos i-road test. So, okay na mga katropa. Naikabit na natin yung bagong TPS ni boss. Pero hindi nga lang siya original. At ito naman yung kanyang lumang TPS. Pinalitan natin siya kasi merong drop ng maliit na maliit yung kanyang graph. Bagsak ng kaunti. So, subukan natin. Gentle, yung diagnose natin. Hawakan mo, Gentle. Siyempre, pupunta tayong diagnose. Honda, all model, tapos other brand na lang para auto search na lang sa kanya yung ECU. So kailangan naka-on yung ating motor, nakasusi. Engine data, tapos puntahan natin yung TPS. Tapos pinutin natin yung throttle, pihitin natin. Tignan natin kung pareha siya ng drop kanina. Kung kanina meron siyang maliliit na drop, ito, pag dahan-dahan natin siyang tin-throttle, kung makikita nyo, ganda na, oh, 'di ba? Parang ahas na. Gentle, tingnan mo. Gentle, para tignan mo yung pinagkaiba niya. Ikaw mag-throttle, Gentle, para may idea ka rin. Dahan-dahan mong pisilin. Sige, dahan-dahan. Ang ganda, oh. Wala na siyang makikita na drop. Mapapansin nyo, wala siyang yung shadow, yung makakapal na guhit, yun yung drop niya. O isa pa, Gentle. Ayan, oh, pinipihit ni Gentle na dahan-dahan. Pero kung mapapansin nyo yung drop nyo, napakaganda, Gentle. Nakita mo yung pinagkaiba, Gentle? So, okay na, boss. Kumpara dun sa isa kanina, may drop talaga siya. Remembrance mo na lang at salamat sa pagdalaw. So okay mga katropa, pagkatapos nyan, i-road test na natin yung motor ni boss. At syempre boss, i-road test mo para ikaw magsabi kung good or hindi, ha. Ano? Ayos? Si boss. Boss! Road test mo, boss. Yung dahan-dahan tsaka mabilis, boss, para tingnan yung performance niya. Para bago umuwi ng Pampanga, sigurado na. Tama. Ayos. Ano, wala na? Kamusta yung performance? Mas responsive siya ngayon. Okay. Ano na boss, bubuuin pa natin yung mga ano niya. So ganun lang mga katropa kung paano i-solve yung ganitong klaseng problema. Napaka-importante na alam natin i-test at i-monitor palagi kung nasa tamang kondisyon ba yung ating sensor para ma-solve natin yung ganitong klaseng problema sa inyong motor o sa motor ng inyong customer. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sabang pagsuporta sa ating channel. Sana ito yung nanonood ng ating video, marami ka na natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwawiring.